Nagsagawa ng aerial inspection at underwater damage assessment ang mga otoridad sa Tubataha Reef bilang paghanda para maialis na roon ang USS Guardian. Posible raw iangat, hilahin o pirapirasuhin ang sumadsad na barko. Sa ngayon, aabot na raw sa 1,000 square meters ang napinsalang bahura o corals. Live mula sa Puerto Princesa City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, tiwala raw ang Tubataha Management Office na anuman daw ang piliin at isagawang paraan para masalvage ang USS Guardian nitong US Navy pamula sa pagkakabahura ay isa sa alang-alang daw nito ang kondisyon ng Tubataha Reef. Tila hango mula sa science fiction ang pusit na ito na kapansin-pansin ang laki. Nakuha nito ng AFP Western Command habang nagsasagawa ng inspection sa Tubataha Reef. Isa lang ang pusit na ito sa daang-daang species at iba pang yamang dagat na matatagpuan sa Tubataha at Sulu Sea. Kaya naman ang mga lokal na mangingisda at mga nagtitinda nangangamba na sa pagkasira ng reef. Damay-damay lahat talaga, mawawala lahat yan. Kung halimbawa ang problema niya, di ba talaga maresolba ng gobyerno lahat? Sa latest na kuwang ito sa sumadsad na USS Guardian, makikitang halos walang nagbago sa posisyon ng barko. Pero sa ilalim ng dagat, makikita ang tunay na pinsalang dulot ng pagsadsad nito. Sa damage assessment ng Philippine Coast Guard, lumalabas na nasa 1,000 square meters ng coral reef ang napinsala ng USS Guardian. January 17 nang sumadsad ang barko ng US Navy sa Tubataha. Sa eksklusibong video na ito na nakuha ng GMA News, makikitang ang Philippine Navy ang unang rumesponde. Kinabukasan, kapansin-pansing nadagdagan na ang mga rumorondang barko sa Tubataha. Kabilang na ang mga barko ng US Navy. Kitang-kita rin ang paghampas ng malalaking alon sa gilid ng barko. Sa ngayon, 3 options daw ang tinitingnan ng US Navy para tuluyang maialis ang USS Guardian sa reef. Una, ang sea lift o pag-angat sa barko gamit ang isang crane. Inaalam din kung pwedeng hilahin ito nang hindi makakadagdag sa pinsala. O kaya'y katayin na lamang ang barko habang nakasampa pa sa coral reef. Kung ano man ang piliin nila, kung ano man ang gawin nila, ang bottom line is hindi na makasira dun sa coral reef. Of course, on our part, hindi rin kami papayag kung nakikita kami na merong mga hindi maganda na mangyayari. Pero hanggang ngayon, hindi pa tiyak kung kailan sisimula ng salvage operations. Pinapaubaya na po namin sa kanila. We trust they know what they're doing. Ang palasyo iginiit na dapat agad tanggalin ang Navy ship sa Tubataha at sa kahinga ng danyos ang gobyerno ng Amerika. We cannot emphasize the fact that this is a national treasure. This is a World Heritage Site, and therefore we will do the best that we can to ensure that the extrication of the ship should be done with minimal damage to the reef. Samantala, Jessica, isang resolution naman ang isinumite sa Senado ngayong araw at humihingi ito ng inquiry tungkol dito sa pagkakasadsad ng USS Guardian at kailangan daw na alamin yung mga detalye pa ng insidente para lalo pang mapangalagaan ang National Heritage o World Heritage ang Tubataha Reef nga. Jessica? Cedric, kumusta ang panahon dyan? Hindi kaya magiging sagabal ito dun sa gagawin nilang pag-salvage dun sa sumadsad na barko? Yeah, Jessica, alam mo, dito sa Puerto Princesa, bagaman may hundreds of kilometers lamang yung ang layo nito, doon sa may Tubataha Reef, ay may mga pagkakataon talaga na magkaiba ang kondisyon ng panahon nga dito sa may Puerto Princesa. Ilang araw na tayo nakakaranas ng mainit, ano? At may mga kaunting mainit na panahon at kaunting paghangin. Pero yung mga nung Monday, nung Tuesday, maganda yung weather dito sa Puerto Princesa. Pero napag-alaman natin na doon sa Tubataha Reef ay hindi makatuloy yung operation kasi napakalakas ng hangin. Ganun pa man, simula kahapon hanggang kaninang umaga ay napag-alaman natin na fair naman daw at patag naman daw ang kondisyon ng dagat. Hindi pa natin nakukumpirma nga lang ngayong hapon. At yun nga ay inaabangan ngayon yung pagbabalik ng assessment team naman ng US Navy at ng Philippine Navy na posibleng makabalik dito sa may command center sa Puerto Princesa bukas, Jessica. Okay, bakit lumabas ang possibility na pirasuhin na lang yung USS Guardian? Nung una, ihilahin lang o iaangat. Pero ngayong araw, napansin ko, lumabas yung possibility na icha-chop-chop na lang ito.
Yeah, well, piniliwanag naman sa atin ito ng Coast Guard na ito yung 3 possibilities na common naman daw sa mga ganitong mga situations na pag nababahura o kaya nasisira yung isang barko. Kumbaga in general, pero ang sinabi ng Coast Guard o sinabi ng Task Force Tubataha, ngayon ay wala pang definite o wala pang conclusive na o hindi pa nakakapag-decide itong Task Force Tubataha kung ano yung magiging options talaga o kung ano yung proseso na gagawin. Yung 3 options na to, yun lang yung mga tinitingnan nila ngayon. Specifically, itong yung kakatayin yung barko, ang pagtitiyak naman ng Philippine Coast Guard sa atin, kung sakasakali na ito yung gagawin, ay sisiguraduhin naman daw ng US Navy na hindi na magkakaroon ng further damage doon sa Tubataha Reef. And at the same time, sisiguraduhin din ng government natin na lahat ng magiging movement at saka yung activities nila, even yung proseso ng pag-retrieve o pag-salvage dito sa barkong ito, kailangan may clearance sa gobyerno ng Pilipinas. Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.